Tinutoo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinabi niya noong Sabado na muli siyang tatakbo bilang mayor ng Davao City. Naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy noong Lunes, October 7. Kasama ang kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte bilang kanyang running mate para vice mayor. Sinabi ni Baste na komportable daw siyang maging vice ng kanyang ama. Kasama din nila sa pagpa-file ng COC ang panganay na apo ni Digong na si Omar Duterte. Si Omar ay anak ni Paulo Duterte sa una niyang asawa. Siya ang kapitan ng Barangay Buhangin at naghain din ng COC para maging 2nd District Representative. Makakalaban ni Omar si Javier Garcia Campos para sa congressional race. Galing si Javier sa political clan ng mga Garcia. Ang grand lolo niya na si Leon Garcia ay naging mayor ng Davao mula 1947 to 1949. Umaga noong Lunes, ang panganay ni Digong si incumbent 1st District Representative Paulo Duterte ay naghain din ng kanyang COC para sa kanyang re-election sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Elijah Pipito. Lalabanan siya ni Margarita Migs Nograles, puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative para sa pagkakongresista. May isa pang lalaban kay Paulo sa posisyong ito, si Maria Victoria Maglana. Ang isang anak naman ni Paulo, ang 26 years old na si Rigo Duterte, ay nag-file din ng kanyang COC para maging 1st District City Councilor. 5 Duterte, 3 henerasyon ang tumatakbo ngayon para sa local positions. Sinalubong ang mga Duterte ng kanilang mga supporters, city government employees, party mates sa ilalim ng local party hugpong sa Tawong Lungsod. Si Rodrigo Duterte ay naging mayor ng Davao City sa loob ng 22 years o 7 termino simula 1988. Ayon sa mga kritiko ng mga Duterte, stratehiya ng pamilya ang pagtakbo sa mga local position para muli silang lumakas sa kanilang baluarte. Sa ngayon kasi, sinusubok sila ng Administrasyong Marcos na dating kaalyado noong 2022 elections. Sabi pa ng kritiko na kung may patatakbuhing kalaban si Baste sa pagka-mayor mula sa administrasyon ay malamang matalo si Baste dahil na rin sa maraming puna sa kanyang pamamalakad sa syudad. Kapag natalo si Baste, mawawala ng kontrol ang mga Duterte sa Davao City. Ang mga Duterte ay humaharap ngayon sa matinding political pressure. Si Digong ay kinakasuhan ng International Criminal Court at posibleng makulong dahil sa umano'y widespread killing ng kanyang war on drugs campaign noong siya ang Pangulo ng bansa. Samantalang si Vice President Sara Duterte at si Paulo ay kini-question naman ang kanilang umano'y maling paggamit ng kani-kanilang office funds. Lalabanan sa pagka-mayor si Digong Duterte ni former Congressman Carlo Nograles, kapatid ni Margarita. Si Carlo ay naging Cabinet Secretary ni Digong noon at Civil Service Commission Chair. Nagbitiw siya sa CSC noong Lunes. Anak siya ng dati ng kagirian ni Digong sa politika, ang yumaong si House Speaker Prospero Nograles. Nagsimula ang hidwaang Duterte-Nograles noon pang 1992 nang matalo si Nograles sa pagtakbo niya bilang mayor sa Davao City laban kay Digong. Bahagya silang nagkabate bago namatay si Nograles. Sinuportahan pa ni Nograles si Duterte sa kanyang pagtakbo pagkapangulo noong 2016. Bunga nito, na-appoint si Carlo bilang Cabinet Secretary ni Duterte. Nabuhay muli ang hidwaan dahil naman kay PBA Representative Margarita Nograles at Paulo Duterte sa issue ng Social Welfare Fund. At ngayon, muling magkakatunggali ang mga Duterte at Nograles sa election 2025. May mga independent candidates din na lalaban sa pagka-mayor sa Davao City. Si Bishop Rob Cubos ng Christ the Healer International Missions Movement at ang aktor at social media vlogger na si Roweno Boy Isog Cabales. Ang Davao City ang regional center ng Davao Region. Ito ang second most populous metropolitan area sa Pilipinas na may 1,776,949 na bilang ng mga residente base sa 2020 census at meron silang 992,538 na bilang ng mga botante noong 2022. Ang Davao Region ay kumita ng 1.2 trillion noong 2023. 51.6% umano dito ay mula sa Davao City. Pangunahing industriya ng Davao City ang agribusiness, manufacturing, processing, BPO at tourism. Para sa agenda, Pierre Pastor, BNC.